Praise God. Sige, manatili po tayong nakatayo. At muli, palakpakan natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Yung palakpak po niya, pang barangay lang. Yung palakpak na para kay Lord. Come on, church. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Pag-usapan po natin ngayon ay Revelation chapter 12, verse 11. Pahayag 12:11. And they overcame him, or Satan, by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Amen. Sabay-sabay nga natin basahin para tayo mismo ay nakakarinig ng word of God sa ating mga sarili. 1, 2, 3, go. And they overcame him, Satan, by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Ang ating pag-usapan ngayon is about the battles for our destiny. Ang labanan para sa ating destinasyon. Tayong lahat ay pumikit at manalangin amang Diyos. Salamat sa pagkatalam namin, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, paangat ng paangat, ang patuloy mong ginagawa sa aming mga buhay at paglilingkod. Hinihingi po namin muli, O Diyos, na kami ay iyong kausapin. Kami ay iyong pong palakasin, Panginoon, sa magitan ng iyong mga salita. At kung meron man pong hadlang sa aming isipan at puso, unang-una humihingi po kami sa iyo ng kapatawaran, dinisin mo po kami, at sa umagang ito'y malaya kang muling makapangusap, malaya kang makapagministeryo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa tagumpay ng umagang ito at walang ibang mapapurihan, kundi ikaw lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay sumigaw ng Amen and Amen. Sige po, malakas ang palakpak kay Lord. Tayo lahat ay makakaupo. Praise God. Lahat po tayo ay meron pong labanang hinaharap sa buhay. Hindi lang po labada, kundi labanan. Now, sino rito may mga marami ding labada? Taas ang kamay. May mga naiwang labada pa. Ayan. Pero hindi lang po labada, kundi may labanan din po tayong hinaharap. Araw-araw tayong humaharap sa labanan. Amen. Kaya nga po, nung nakaraang mga 2 Sundays, napag-usapan din po natin yung about spiritual discernment. And then last Sunday, napag-usapan natin yung no more hindrances. Pero ngayon ay atin naman pag-uusapan yung bagay na totoong nangyayari sa ating buhay na labanan, pero ang sabit malinaw na dinideklara ng Biblia na tayo ay mananagumpay na. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, mananagumpay na tayo. Actually, nasabi na rin po sa Biblia, sa pinaka last book of the Bible, na magkakaroon ng great battle, pero doon sa great battle na yon, the Battle of Armageddon, ay tagumpay na ang mga Kristiyano. Revelation chapter 12, verse 7 to 11. No? Saka doon to hinugot yung verse 11 eh. Pagkaraan ito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinamunuan ni Miguel ang kanyang mga anghel sa pakipaglaban sa dragon at sa mga kampon nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon. So ano nangyari po? Malinaw na sinabi, doon sa great battle na ito na mangyayari in the last days, bagamat may labanan tayo ngayon, pero doon sa ending ng ating labanan, sabi ng Bible sa verse 8, natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas. So sino dito yung natalo? Si Satanas. Tinatawag ding matandang ahas, tinatawag ding dambuhalang dragon. Nandandaraya sa buong sanlibutan. Sabi sa katabi, mandaraya. Itinapon sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Verse 10, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. So at the end, ipapakita ng ating Panginoong Hesus ang kanyang dakilang kapangyarihan. Nang unang dumating ang Panginoong Hesus 2,000 years ago, siya'y dumating ng nasa pagpapakumbaba. Sinabi ng Pilipos 2, bagamat siya'y Diyos, hindi natiling kapantay ng Diyos, pagkus sinubad niyang lahat ng katangian ng pagka-Diyos at namuhay ng isang alipin. Siya'y namuhay ng mababa nung siya ay nandito sa lupa. Pero sa kanyang muling pagbabalik, in His second coming,
full of His glory. Sa kanyang unang pagdating, 2,000 years ago, nagligtas siya. Pero sa kanyang muling pagbabalik, hahatulan niya ang buong sanlibutan. Ipinamalas ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Verse 11, at doon sinabi yun, nagtagumpay ang mga ito. So, ibig sabihin, yung tinutukoy ditong tagumpay natin ay nangyari na isulat na sa Bible. Sabi sa katabi mo, alam na ang ending natin. Sigurado na ang ating tagumpay. Amen ba? Parang sa pinikula. Sa pinikula, may mga scriptwriter diyan na kung saan alam na yung mangyayaring kwento doon sa pinikula. At sa pinikula, usually sa una, ang bida parang nabubugbog. Di ba napanood na kayo, lalo mga pinikula ni FPJ? Pag sinuntok yan ni Paquito Diaz, di ba? Una muna, talang maatas-antas pa si FPJ. Pero sa dulo niyan, siguradong bubugbugin ni FPJ yan. Aba naman, may pompiang pang lalabas niyan. Tama? Ha? Coco Martin na ba ngayon? FPJ pa rin kami. Hindi yata nakilala ng generation ito yon. Di ba, minsan kung tayo ay nanonood ng mga pinikula, minsan, alam naman natin mananalo ang bida, pero na-excite pa rin tayo doon sa labanan. Amen? Tayo man ay may labanan din ngayon, pero diniklara na ng Biblia. Sabi rito, at nagtagumpay ang mga ito. Sabi sa katabi mo, tayo yon. Laban sa dyablo sa magitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan sapagkat hindi nila pinanghinayangan ang kanilang buhay. So number 1, para sa battle ng ating destiny, at doon sinabi na ng Biblia na tayo tagumpay, number 1, kailangan maunawaan natin, makilala natin. Una siguro ganitong tanong ko, baka kong sabihin yan. Sino ito alam niyang may mga labanan siya sa buhay? Minsan nabibigatan tayo, di ba? May labanan tayong emosyon. May labanan tayong relasyon. May labanan tayong pinansyal. Nandiyan kayo? Maaaring sa pinansyal na labanan mo, laging parang hirap na hirap ka makapagbayad tuwing katapusan ng buwan. Meron ba rito yun? Ha? Yung bang, ang labanan mo, lagi pinansyal. Ang labanan ng iba naman ay tungkol sa tukso at kasalanan. No, lagi na lang ka nahuhulog sa pagkakasala. Lagi ka na nahuhulog doon sa kahinaan mo. At lagi ka na lang umiiyak na, Lord, patawarin mo ako. Lagi nandun ka na lamang. Nandiyan kayo? Sino rito may labanan? Tabitan mo yung katabi mo, may labanan ka rin ba? Di ba? Totoo naman, lagi tayong may labanan sa buhay na hinaharap. Pero ulitin mo, sabihin mo sa katabi mo, tagumpay ka na. Hallelujah. Pwede bang palapakan natin si Lord sapagkat diniklara na ng Biblia, tayo ay tagumpay na. Kaya, dito sa ating labanan, sa ating buhay, sinabi ng Bible o Biblia na tayo tagumpay na, dapat maunawaan mo yung ating labanan ngayon, kilala mo kung sino yung kinakalaban mo. Learn your enemy. Sabi sa katabi mo, kilalanin mo kung sinong iyong kaway. Misa kasi nagkakamali tayo eh. Di ba? Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Dito malino sinasabi ni Pablo, at tayo'y nakikipaglaban, hindi sa laman at sa dugo. Sabi sa katabi mo, hindi tao ang ating kalaban. Nung nakaraang 2 Sundays ago yata yun, nung binigyan ako ng revelation ng Panginoon, isang umaga habang ako ay nandoon sa aking devotion, malino sinabi sa akin ni Lord, anak, huwag kayong makipaglaban sa laban ng kaaway. Nilalaro minsan ang Kristiyano. Kasi ang Kristiyano, tandaan natin, sabi ng Bible, ay mandaraya. Huwag kang papasok doon sa gusto niyang laro. Minsan kasi ang kaaway, gusto tayong laruin. At minsan dahil sa ating
hindi pagkakaroon ng discernment, hindi pagiging matalino sa mga salita ng Panginoon at nakakalimutan natin. At minsan, nadadala tayo ng ating emosyon. Nakakalimutan natin, may kaaway tayo at hindi tao, kundi demonyo. Sabi ni Lord sa akin, anak, huwag kang papasok sa laro ng kaaway. Nakikipaglaro, gusto kayong laruin ng kaaway. Kasi sa laro, sabi ko nga, ang naging revelation sa akin ni Lord, sa laro, may dalawang klase ng laro. May tinatawag ng regular game. Ang regular game, may common rules kayong alam, dalawa. May kakumpetensya ka. Merong rules na malinaw. Nandiyan kayo? At the end doon sa laro, may ididiklarang panalo. Pero may rules. Sa basketball, may malinaw na rules. Mayroong traveling, may foul, may technical. At the end, kung sinong pinakamaraming puntos, yun yung mananalo. Pero may pangalawang laro, yung tinatawag na irregular games. Yung irregular games, wala kayong rules parehas. Kundi magbanatan lang kayo ng magbanatan. Nandiyan kayo? At the end, ang panalo at ang talo, wala. Parehas kayong natalo. At yun ang laro ng kaaway. Ano sabi ko nga, kung naalala nyo, minsan, nakakalimutan natin na kaaway yung gumagawa niyan eh. Mag-asawa, nagpupuntusan kayong dalawa. Lagi kayo nagbibilangan. Sinabi mo ito, ha? Ginawa mo naman ito. Nandiyan kayo? Iniwan mo na namang bukas ang ilaw sa CR. Piniga mo na naman sa gitna ang toothpaste. O minsan sa maliliit na bagay, di ba? Nagbibilangan kayo. Di ba? Kita mo nang nandito ang lagayan ng marumi. Dito ka pa rin naglalagay. Pagka sinabi mo naman sa kanya yon, inis siya lalo. Lalong pag naguhubad siya ng damit niya, doon niya lagi ilalagay. Kasi gusto niya mag-inisan kayo. Nandiyan kayo? May kausap ba ako rito? At minsan nakakalimutan natin, may spiritual battle. Gusto ng kaaway, magtirahan kayo. Magbilangan kayo, magpuntusan kayo. At then, walang mananalo sa inyo. Pero sabi ni Lord sa akin, malinaw, anak, bakit ka sasali sa labanan na ginagawa ng kaaway? Eh, kayo'y tagumpay na. So who is our enemy? Satan and his demons is our enemy. At pag naintindihan natin ito, itong revelation na ito na malinaw, hindi tao ang ating kalaban. Hindi ka naman inis sa tao. Amen? 1 Peter chapter 5 verse 8. Stay alert. Sabi sa atin mo, stay alert. Watch out. Sabi doon. Sabi sa atin mo, watch out. Dalawang bagay sinasabi dito ni Pedro. Stay alert and watch out. Bakit? For your great enemy, the devil, he prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Magbantay kayo, maging alerto kayo, sapagkat ang inyong kaway, hindi lang basta kaway, a great enemy. The devil, ang demonyo, he prowls around like a roaring lion, para siyang liyong umaatungal. Kaya ano kailangan gawin? Magbantay, magmasid. Tingnan mo, ba? May gawa ang kaway dito ah. Maralaman mo kung ikay spiritual, o tingin kayo lahat sa akin. Pag naiintindihan mo ang battle ay para pigilan ka sa yung great destiny and calling kay Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, may great destiny ka, may great calling ka kay Lord. At ang kaaway, tingin kayo lahat sa akin, naiintindihan niya, narinig na niya yung mga prophecy, prayer na sinabi sa'yo. Hindi niya alam ang future mo. Hindi sa Diyos eh. Pero nakikinikinitan na niya, pwede kang gamitin ng Diyos. Mayroong dakilang purpose ang Diyos sa buhay mo. Kaya hahadlangan niya yung destiny na yon. Anong gagawin niya? Magpapadala siya ng mga bagay-bagay na problema sa ating buhay. Kaya ang sabi ng Bible, stay alert. Magbantay tayo sapagkat ang kaaway parang liyong umaatungal. Gusto kang lagyan ng takot, ng pangamba. At mapapansin mo pag spiritual ka, tingin kayo lahat sa akin. Pagpasok mo pa lang sa bahay nyo, alam mo lang may spiritual battle.
Mararamdaman mo pag spiritual ka. Pagpasok mo pa lang doon sa inyong trabaho, mararamdaman mo, may something dito, may labanan dito. Nakakaramdam ba kayo ng ganon? O wala lang, tingin nyo lang, parang normal lang lahat ng bagay. Sabi sa atin mo, lalo tayong maging spiritual. We cannot defeat enemy kung hindi tayo magiging spiritual. Kaya minsan, ang problema sa tahanan, relasyon, ministeryo at personal, hindi natatapos. Kasi hindi tayo naging spiritual. May kausap po ba ako rito? Kaya lagi kang ganit, inis, asar sa tao. Totoo, di ba? Hello? 2 Corinthians chapter 2, verse 11, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Sabi rito, hindi dapat tayo mag-take advantage ng kaaway. Minsan nate-take advantage tayo kasi nagiging mangmang tayo. Natatawan na lang ang kaaway kasi ang inaaway mo, kapitbahay mo, hindi naman yun ang kaaway mo. Nandiyan kayo? Hindi naman yung kaaway mo, yung kapatiran mo sa church. Yan ang gusto ng kaaway, mag-away kayo, magsabunutan kayo, mag-boxing kayo, mag-MMA kayo. Ilagay kayo sa octagon at nandun siya, tuntua siya. Sige, maglabanan kayo. Pero sabi rito, lest Satan should take advantage of us. Dapat hindi mag-take advantage ang kaaway. Bakit? For we are not ignorant. Sabi sa kata mo, huwag ka mag-ignorante. Paano? Hindi, sabi sa kanya, titigan mo siya sa kanya mga magandang mga mata. Sabi mo, hindi tao ang kalaban mo. Amen? So ano kailangan gawin natin? Lalo tayong maging spiritual. Lalo tayong manalangin at makita natin. Kapag nag-above ka in the spirit, makikita mo, gawa ito ng kaaway. Amen? May gustong gumulo sa inyong pamilya, may gustong gumulo sa inyong mga anak, may gustong gumulo sa inyong paglilingkod. Amen ba? Sino rito nadidiscern ang kaaway taas ang kamay? Sige po, nalalaman niyang may kaaway talaga ng demonyo taas ang kamay. Totoo, di ba? Amen. So ano kailangan gawin? Sabi doon, we should not be ignorant of his devices. Ano ba ang layunin ng kaaway? John 10:10 letter A, the thief, our enemy, comes only to steal and kill and destroy. Yan ang tatlong bagay na main purpose lagi ng kaaway. No? Magnakaw, pumatay, at manira. Nakawan ka ng kagalakan, nakawan ka ng pag-ibig, no? Patayin sa iyo yung destiny mo. Pwede ba yun, pastor? Na may great calling na ako kay Lord, may purpose na ako kay Lord, pero mawawala pa, pwede. Nandiyan kayo? Pwede. Kasi hindi ka naging matalino at hindi ka naging ignorante ka sa gawa ng kaaway. Kaya ano nangyari? Yung iba, na-destroy ang kanilang relasyon, na-destroy ang kanilang purpose kay Lord. Kasi hindi na nakita ang tao. Ay, ang di taong kanilang kaaway, kundi demonyo. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi tao ang kaaway natin. Bandang uli, maawa ka pa nga sa tao. Tama? Kasi nakakasangkapan ni taning. Di ba? Nakakasangkapan ng kaaway. Bandang uli, pagpepray mo pa siya na, Lord, mabuksan ang isip niya, mabuksan ang kanyang puso. Amen? At lagi po natin tandaan, isang ginagawa ng kaaway ay, ang kaaway ay mandaraya. John 8 verse 44, He speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Siya ay, sabi rito, nagsasalita siya ng kanyang natural na lengguwahe. At ano yung natural na lengguwahe ng kaaway? Siya'y sinungaling sapagkat siya'y ama ng kasinungalingan. Laging ganyan ang taktika ng kaaway. Laging ganyan ang kanyang kapamaraanan. Dayain kayong mag-asawa. Pag di mo nakita yan,
sira ang inyong relasyon. Nagsasama na lang kayo, may mga ganitong pamilya. I pray wala sa atin to. Nagsasama na lang dahil sa mga anak. Kasi bakit? Nadaya. Makasalitang narinig, nasaktan yung puso. Kumirot yung puso sa salita. Ang totoo naman, masakit ang salita eh. Pabulong lang binanggit. Hindi kita totoong mahal. Ako, sakit. Di ba? Sabi lang sa'yo, very simple lang. Wala kang kwenta. Anong kaaway? Sabi sa atin, mandaraya. Laging trabaho ng kaaway, i-deceive ang mga Kristiyano. Hello? Pag may sinasabi siya sa bagay, listen to this. Ang kaaway ay sinungaling at ang kasinungalingan ay kabaliktaran ng katotohanan. Amen? Kaya pag sinasabi sa'yo ng kaaway, wala kang kwenta, ibig sabihin, may kwenta ka talaga. Pag sinabi ng kaaway sa'yo, wala kang mapupuntahan, ibig sabihin, mayroong kang great destiny kay Lord. Pag sinabi ng kaaway, hindi ka nagagaling, ibig sabihin noon, gagaling ka pa. Hello? Mandaraya ang kaaway. Yan ang taktika niya. So, kapag may nangyayari na gawa ang kaaway, para pigilan ang inyong destiny, kayong mag-asawa, kayong pamilya, individual na buhay, magi ang church, ano kailangan natin gawin? Dumarating pandaraya ng kaaway. Fight through discernment. Pablikan ko ulit ito, ha? Nung nakaraang 2 Sundays sa pag-usapan na natin ito, napakahalaga lagi na tayo magkaroon ng discernment. Kasi marami mga Kristiyano nagiging ignorante sa gawa ng kaaway, kaya lagi silang nagagapi. Meron nga kaming kilala noon, lagi ang patotoo. Sinasabi niya, pag pupunta sa pulpito, naisahan na naman ako ng kaaway. Mihingi po ko sa inyo ng prayer kasi naisahan na naman ako ng kaaway. Minsan sabi ni Bishop Boy sa kanya, Nak, lagi ka nila naiisahan ng kaaway. Kailan ka naman makakaisa sa kaaway? Minsan lagi na lang tayo natatalo ng kaaway. Kaya ano kailangan gawin? Ma-discern mo. Fight through discernment. Hello? Ma-discern mo. Bakit ba laging problema niyo pera? Discernment. Ano ba nangyayari? Ba't lagi na lang pera problema natin? Mag-usap kayo mag-asawa. O daddy, mami, darling. O naman tawag siya sa babe. Ba't ba lagi na lang pera ang problema natin? Ano bang problema talaga? Ay di mag-open kayo. Lalo parehas kayong Kristiyano. And then mag-discern ninyo, may pandarayang kaaway sa atin. Kasi, hindi pala natin binibigay ng buo ang ating tithes. Wala na, nanahimik na ang buong kalangitan. Fight through discernment. And discernment comes from knowing the Word of God. Ang discernment, dumarating pag alam mo salita ng Diyos. I-discern mo. Bakit nga ba ganito nangyayari sa atin? Lagi na lang akong malungkot. Discern. Ano ba sabi ng salita ng Diyos? Sabi ng salita ng Diyos, rejoice. Always rejoice. Laging maging magalak, magsaya. Ba't malungkot ako? Ano nangyayari? Discern. Ano ba pinaka-problema? Ano ba nangyayari? Amen. At pag nakita mong may gawa ang kaaway, fight the enemy. Hello? Mag-pray ka. Dalhin mo sila sa battle ng panalangin. Amen. Our weapons, 2 Corinthians chapter 10 verse 4, for the weapons of our warfare are not of the flesh but have divine power to destroy strongholds. Ephesians 6:17, take the sword of the Spirit. Yan ang ating sandata, which is the Word of God. Kaya pag dumarating yung kaaway, dinidisib kayo. No, merong pandaraya at nakikita mo kumikilos ang kaaway sa mga area ng inyong buhay, ano man yun. Nanya kayo? Maaring ang kaaway nandun sa area ng inyong pinansyal, i-discern nyo. Nandiyan sa area ng relasyon, i-discern nyo. Nandiyan sa area ng paglilingkod, i-discern. And then, fight
through our weapons, which is the Word of God. Naalala niyo, Panginoong Jesus, nung hinarap niya si Satanas, Matthew chapter 4, verse 4, verse 7, verse 10, began Satan, for it is written. Umalis ka, Satanas, sapagkat nasusulat. So, paano ka lalaban? Declare the Word of God. Amen. Nakakaranas tayo ngayon ng atake ng kaaway. Dumarating sa atin ang kalumbayan, ang kalungkutan. Ano ba sabi ng Biblia? Satanas, wala kang magagawa sa amin, ikay talunan na. Sabi ng salita ng Diyos, kami ay matagumpay na. Declare the Word of God. Pag nakakarinig ka ng mga bagay na takot, problema sa inyong buhay, may kausap po ba ako ngayon? Kasi minsan, totoo lang, maraming Kristiyano, kaya lagi na lang nasa kalungkutan, kalumbayan, takot, pangamba. Kasi hindi natin nadidiscern ng kaaway. Tingin mo tuloy, inis na inis ka sa tao. Diba? Yan ang gusto ng kaaway. Mainis ka sa tao, mainis ka doon sa nakikita mong dahilan ng akala mo sa kanya. Pero sabi ng Bible, malinaw, hindi tao ang kalaban natin. Kaya i-discern. And then maging spiritual at gamitin ang salita ng Diyos. Then discernment comes from transformed life. Romans 12 verse 2, do not conform to this world but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to discern. Paano ka makapag-discern pag nabago yung isip mo? Kaya itong isip natin, nandyan yung battleground eh. Nasa isip natin ang battleground. Purbahan niyo ito ha. Pagka naging spiritual ka at nakikita mong may labanan, makakaramdam ka ng sakit sa ulo. Napansin niyo ba? Sumasakit yung ulo mo, hindi ka namang puyat, hindi ka namang gutom. Pero something na parang may masakit sa ulo mo. Tapos nag-overthinking ka na. May battle eh. Layasan ko na kaya itong misis ko to. May pag-asa pa kaya itong anak ko? Nandiyan kayo? Ano kaya mangyayari na? Nag-overthinking ka na? Nakikita mo na, hindi magagandang bagay. Puro makakapangitan na. Pati-pati mo sa salamin, parang pangit ko na. Hello? So ano kailangan gawin? Yung isip natin, matransform. Ma-renew ito na kanyang mga salita na ang nangunguna sa ating isipan, yung salita ng Diyos. Hello? Kaya sabi mo sa katabi mo, maging spiritual. Kasi hindi mo madidiscern niya pag hindi ka spiritual eh. Kaya kita nyo, may mga ibang Kristiyano na nakikipagmurahan pa. Kristiyano na, nakipagmurahan pa. Nakakalungkot ang kaawan niya, hindi Kristiyano pa. Hello? Nawawala yung self-control natin at tuwang-tuwa ang kaaway. Hello? Minsan, napansin nyo, kahit pag nagdadrive kayo, nawawala yung self-control nyo, may kaaway. May gigilin sa yung ganyan, pipinahan ka ng kaunti, maya-maya, inis na inis ka na, hahabulin mo ngayon. Bira ka, ha? Pag nagkatapatan naman kayo, ano? Bira rin naman siya! Eh, nakakatakot dyan, minsan, hindi mo alam kung sino yung inarap mo. Meron palang kargado pala. Nasira tuloy yung, di ba, nakakatakot dyan, yung naputol, yung dapat ipapagawa pa sa'yo ng Diyos dahil lang sa init ang ulo mo. At di ka nag-discern. Hello? Kaya sabi ko kanina, yung kapuspusan ng Santo Espiritu napakalang. Kasi isa sa bunga ng Santo Espiritu sa ating buhay, temperance. May kahinahunan ka. Hello? Pag di ka nag-discern, sabi ko sa'yo talaga, ang bilis dating mainis, magalit. Hello? Sabi sa katabi mo, wag laging mainit ang ulo mo. Kasi nakaka-discern ako rito, may mga laging mainit ang ulo. Ha? Para laging kumukulo yung ulo mo lagi. Sa maliliit na bagay na inis ka, discern. Hello? Bagamat yes, may mga area na tao ang dahilan. O, hindi ko inaalis yun, ha?
Hindi ko inaari sa misa, tao rin ang nagpasya na kanyang maling paggawa at pagkilos na naging dahilan bakit lumubaha ang kalagayan. Pero higit sa gawa ng tao, lalo tayo mga Kristiyano na, ang kaaway ay laging nandyan. At isang taktika ng kaaway, sabi natin kanina, mandaraya. Pangalawa, the enemy's tactics of persistence. Makulit ang kaaway. Sabi sa tayo, makulit ang kaaway. Kukulitin ka niyan. Makakabataan, kukulitin kayo ng kaaway, ibigay mo na ang matamis mong oo. Persistent yan. Judges 16 verse 15 to 17, naalala niyo si Samson? Ang naging taktika ng kaaway sa kanya ay si Delilah at kinulit siya. Sabi ng Bible ganito, kaya sinabi sa kanya ni Delilah, ang sabi mo'y mahal mo ako. Hindi pala totoo. 3 beses mo na akong niloloko. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng inyong lakas? Araw-araw, sabi sa katabi mo, araw-araw. Sabi ng Bible, araw-araw ay iyon ang inuulit-ulit niya kay Samson. Paulit-ulit na kinukulit ni Delilah si Samson. Ano ba at saan galing ang iyong lakas? Verse 17, kaya sinabi na niya ang totoo. Nakulitan eh. Ano ba saan galing ang lakas mo, Samson? Sabi ni Delilah. Ilalasingin. Tatanungin siya. Araw-araw ganon. Para matalo si Samson. Hindi na-discern ni Samson yung intensyon ni Delilah. Anya kayo? Araw-araw, tuwing malalasing na si Samson, sabi ni Samson, ang sekreto ng aking lakas, pag tinali mo ko ng bagong lubid, hindi ko na yun mapuputol, magagapi na ako, mawawala ang aking lakas. O ginawa naman ni Delilah, tinali siya ng bagong lubid. Tapos nasa kabilang kwarto naman, mga Pilisteo, sumigaw itong si Delilah, Samson, nandyan ang mga Pilisteo! Para lang sinulid kung pinutol niya yung lubid na bago. Nalungkot na naman si Delilah. Sabi niya, pambira, na hindi mo sinabi sa akin yung totoo. Hindi niya na-design gabi-gabi. Ganun ang nangyayari sa kanya. Hello? Bakit? Kinukulit siya araw-araw ni Delilah. So isang taktika ng kaaway, tingin lang sa akin, makulit ang kaaway. Kukulitin ka niyan. Nandiyan kayo? Huwag ka nang umati ng Sunday. Minsan lang to. May double pay dito. Hindi, atin ako kasi para kilo ng Sunday. Kinasunod na meron na naman. Ano ba? Ito, may double pay. Hindi naka-double pay, may extra pa pagka. Pukulitin ka uli. Hindi ka pa rin bibigay. Hindi, atin pa rin ako Sunday. Sumunod uli. Pansin nyo ba? Hello? Kukulitin ka na naman. At sabihin, triple pay na. Ay, grabe. Ngayon, papasok sa isip mo, dahil hindi mo nakita ang kaaway nandyan. Gustong sirain ka. Gusto kang nakawan. Gustong i-destroy ang relasyon mo kay Lord. Mag-giveaway ka lang kayo. 1 buwan lang ito, 2 buwan. Bandang huli, 5 buwan. Bandang huli, nakikita mo yung sarili mo, sanay nang hindi umaatin ng gawain ng Diyos. May kausap po ba ako ngayon? Hello? Okay lang sana kung 1 beses tapos talagang mayroong purpose para din kay Lord. Pero yung bandang huli, nakikita mo, ang layo na ng puso mo sa gawain ni Lord. Hello? Sabi mo sa katabi mo, ang kaaway ay makulit. Ganun din kay Joseph. Genesis 39 verse 10. She kept putting pressure on Joseph day after day. But he refused to sleep with her. And he kept out of her way as much as possible. Sabi nito, at laging kinukulit ng asawa ni Potiphar si Joseph araw-araw. Joseph, sipingan mo na ako, Joseph. May mangyari na sa atin. Bagong ligo, lalabas itong si babae. Joseph, ano na? Bagong ligo ako. Araw-araw, ganun yung nangyayari. Alam niyo, itong asawa ni Potiphar, hindi po pangit ito, ha? Mayaman si Potiphar, isa sa mga kinikilala sa Ehipto, at siguradong itong asawa ni Potiphar hindi pangit. Kasi kung pangit, madaling, ayoko. Di ba?
Pero hindi ito pangit. Ang maganda kay Joseph, alam niya, may pinagagawa ang Diyos sa kanya. Alam niya ang dapat niyang gawin, ang katwiran at kabanalan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi siya nag-giveaway doon sa pangungulit na kaaway. Minsan, hindi ka pa nga kinukulit, bumibigay ka na eh. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, totoo yan. Minsan, hindi ka pa nga kinukulit eh. Isang beses ka lang tinukso eh. Tama? Pero sabi rito, Joseph, ano nangyari? Tinakbuhan niya itong tukso ng kaaway na ito. Araw-araw, ganon ang nangyayari. Alam niya may destiny siya kay Lord na dapat niyang proteksyonan. Pag alam mo yung destiny mo kay Lord na dapat mong proteksyonan, anuman ang panunukso, pangungulit ng kaaway, hindi ka dapat bumigay. Amen? Ganun din. Kita nyo, yung persistent ng kaaway, paulit-ulit sa kwento ng Bible. 1 Samuel 17, verse 4 and verse 16. Then Goliath, a Philistine champion from God, came out of the Philistines' rank to face the forces of Israel. For 40 days, every morning and evening, nangungulit itong si Goliath. Sino lalaban sa akin? Umaga at gabi. Kinukulit siya. Kinukulit ang buong Israel. Sinong lalaban sa akin? Sinong matapang sa inyo? Araw-araw sa loob ng 40 days and 40 nights. Kinukulit. Sabi mo sa katabi mo, ang kaaway ay makulit. Ulitin ko, mga kabataan ha. Kukulitin kayo niyan. Ang kaaway. Bigay mo na. Matamis mong oo. Kukulitin ka niyan. Okay lang ba may sabihin pa ako ha? Minsan kukulitin ka niyan sa isang kiss lang. Para namang ikaw naman, tayo na eh. Nandiyan kayo? Bandang uli yung case mauwi saan? Sa pagkakasala. Parang wala na akong kausap ngayon ha. Nagsimula yan sa pangungulit. Kaya, listen, bantayan nyo ang inyong destiny. Bantayan nyo yung calling at pinagagawa ng Diyos sa inyo. Kasi ang kaaway talagang kukulitin tayo ng kukulitin. Hello? Makita natin, ma-discern natin. Ito, gawa ito ng kaaway. Hindi ako dapat mag-giveaway. Hello? Then, fight the good fight of faith. Lumaban sa mabuting laban. Hindi lahat ng labanan mabuti. Not all battles kailangan labanan mo. May mga labanang walang kakwenta-kwenta, huwag mong labanan. Nandiyan kayo? Huwag mo nang patulan yung alam mo namang walang pupuntahang maayos. Lagi ang labanan natin, laban sa pananampalataya. Pero kung labanan lang ng inisan sa kapitbahay mo, huwag mong labanan. Yung iba nakikipatol sa post ng FB. Hindi mabuting laban niya, sasabihin ko sa inyo. Hindi mo na-discern, kaaway yan. Pinatulan mo sa message. Hello? Message mo ako ha. Kala mo ikaw lang marunong magparinig ha. Hello? Pag di mo na-discern, ito nakakalungkot minsan, sa tindi ng mga pag-atake ng kaaway sa isip at utak mo, puso mo, tingin mo, pati yung ibang post na walang kinalaman sa'yo, lagi may kinalaman sa'yo. Hindi ka nag-discern. Totoo ba? Kaya lahat tuloy, kaaway mo na. Kasi ang gusto mong gawin ng kaaway, sirain yung relasyon. So, hindi lahat. Minsan, alam nyo, ito maging matalino tayo. Kung nakakarinig ka man, nakakakita ka man ng atake ng kaaway, ng mga post na ginagamit ang mga tao, o minsan yung tao makukulit din naman eh. Alam mo nang merong labanan, hallelujah, hallelujah. Huwag mo daanin sa Facebook, walang mangyayari. Daanin mo sa panalangin.
Hello? Iba dinadaan sa FB, walang mangyayari dyan. Merong mga magla-like sa'yo, may mga yung iba nga niya, makiklik lang ng likes kasi kahit hindi naman niya naiintindihan. Kasi ano lang, kaibigan ka niya. Pero hindi niya alam din, yung nagla-likes, nagdadagdag lang din ng gasolina. Doon sa apoy na meron kayo. Di ba lumala? Hello? Kayo magkamag-anak, una nagsimula na sa maliit na message. May kausap po ba ako rito? Banuli, hindi na kayo nagkikibuan. Magkapitbahay lang naman kayo, magpinsan. Hello? So, hindi lahat ng labanan mo. Ang laban ay nilalabanan pag ito'y laban sa pananampalataya. Pero kung post-post lang yan, sabi sa tabi mo, ignore mo yan. Kung hindi mo ma-ignore at naiinis ka, kasi nababasa mo, mag-fasting ka sa FB. Hello, sino nito nakapag-fasting na sa Facebook? Sige po. Tasa kami nakapag-fasting na sa FB. Yung iba, pwede bang fasting ang Facebook? Opo. Kung ikaw ay laging nadadala niyan at nagiging addict ka na, fasting mo yan. Minsan walang magagawang mabuti sa iyo yan eh. Hello? Ngayon ang tao gusto nila constant approval ng iba. Gusto lagi nila ng parang expose sila. Gawa din ng kaaway yan. Pag naging spiritual ka, makikita mo, wala rin palang kwenta. Wala rin magagawa. Nagparinigan lang kayo, nagparinigan. May kausap po ba ako ngayon? Sa FB. O minsan may, ano ka pa, may, Alcimari, yung may mga trolls ka kung tawagin. Anong tawag doon? Yung mga trolls. Ha? Yung may mga kakampi ka na maglalaban para sa'yo. Kita nyo? Gawa talaga ng kaaway. Hindi ako magpo-post, kayo na lang. Tanya kayo? Kaya sabihin sa katabi mo, maging matalino. Mag-discern. Maging spiritual. Ano sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 12? Fight the good fight of faith. Ang laban ay mabuti kapag ito'y laban sa pananampalataya. Kung ang nilalaban sa iyo yung faith mo na, yun. Pero kung ang labanan nyo, pinagtatalunan nyo lang, haba ng buhok mo, kagwapuhan mo, walang kwenta. May kausap po ba ako rito? Pinagtatalunan nyo, 10 years ago na issue. Hello? Diba, yung pinagtatalunan yung ang tagal-tagal na. Hindi na kayo nakapag-move on, 10 years na. Amen ba? Ano nangyari? Na-stuck tuloy. Yung gustong gawin ng Diyos sa inyo, nahihinto. Ano sabi niya? Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Ang tignan lagi natin yung buhay na walang hanggan. Hindi yung mga bagay na pansamantala lamang dito sa mundong ito. Sabi niya, whereunto thou art called, kung saan tayo tinawag. Sabi sa katabi mo, hindi ka tinawag sa ganyang bagay. Huwag kang makipaglaro sa laro ng kaaway. Mag-discern. May destiny na kay Lord, may pinagagawa sa iyo ang Diyos, may assignment ka sa Panginoon, yun ang iyong gawin. Kaysa binabantay mo lahat ng magpo-post, tingnan mo, pasikreto. Hello? Sabi sa katabi mo, tapos na yan. Ano sabi ng Revelation 12, verse 7 to 11? Basahin natin uli. At ito yung ating pinaguhugutan ngayon. Pagkaraan ito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinamunuan ni Miguel ang kanyang mga anghel sa pakipaglaban sa dragon at sa mga kampo nito. Natalo ang dragon. Sabi sa katabi mo, natalo ang kaaway. At the end of the story, talo ang kaaway. Amen. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon. At pinalaya sila sa langit. Itinapon ng dambuhalang dragon, ang matandang asa, tinatawag ng Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Yan lang ang gawa niya eh. Wala naman siyang kamandag na sa atin eh. Puro pandaraya lang ang gustong gawin ng kaaway.
Itinapon siya sa lupa kasama lahat ng kanyang mga kampon. Verse 10, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Matatapos lahat ng problema. Listen to me. Lahat ng problema may katapusan. Lahat ng hinaharap mong laban sa buhay may katapusan. Sakit karamdaman, papawiin ng Diyos. Ang kahirapan ay matatapos. Hello, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Verse 11, at ganito tayo magtatagumpay sa ating labanan. Nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa magitan ng dugo ng kordero. Sabi-sabihin natin dugo ng kordero. At ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Sabihin natin sabay-sabay, pagsaksi sa katotohanan. Sapagkat hindi nila pinanghihinayang ang kanilang buhay. Sabay-sabay sabihin, hindi pinanghihinayangan ang kanilang buhay. Basahin natin sa English para lalo natin maintindihan. Mas madaling sabihin. Revelation 12 verse 11, and they overcame him, Satan, by the blood of the Lamb. Sabay-sabay sabihin, by the blood of the Lamb. By the word of their testimony. And they loved not their lives unto death. Una, ganito ang tagumpay natin. Sino ito gusto magtagumpay? Kasi ang kaaway, nakakainis talaga eh. Ang labanan natin sa buhay, minsan para tingin natin hindi na matapos-tapos. Pero may susi para magtagumpay. Amen? Sino rito gusto magtagumpay? Taas na mataas ang kamay. I pray mangyari sa atin itong bagay ito, itong revelation ito, marinig ng Espiritu at makita natin paano tayo magtatagumpay. Number 1, by the blood of the Lamb. Sa dugo ng kordero. Jesus Christ's death is the definitive basis for our victory over the enemy of our souls. Si Kristo Jesus ang katiyakan ng ating pagtatagumpay. Ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ang nagbigay sa atin na katiyakang tagumpay na tayo. 1 Corinthians 15 verse 57, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Salamat sa ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Anong punto dito? Tingin kayo lahat sa aking mga kapatid. Anumang labanang hinaharap mo, anumang labanan ang meron ka ngayon at minsan naiinis ka na. Nandiyan kayo? Parang matatapos pa ba ito? Kung gusto mo magtagumpay, number 1, hindi sa iyong lakas, hindi sa iyong sariling diskarte, hindi ko paano mo gagawin ito o iikot ka ba rito, paano gagawin mo. No, unang maintindihan mo ang tagumpay ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sige, palapakan natin malakas ang ating Panginoon. Hello? Si Jesus ang dahilan paano tayo magtatagumpay. Kaya pag mahina ang iyong pananampalataya kay Kristo at ang iyong relasyon, diyan tayo minsan nadadali ng kaaway. Nakapag-compromise tayo tuloy. Colossians chapter 2 verse 5, sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madlab bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Pinarada na itong mga kaaway na ito eh. At pinakilala na niyang talo na itong mga ito. So paano? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung tayo hiwalay kay Jesus at lalabang ka sa laban ng mundo, lalabang ka sa mga labanan na meron sa mundo, mahihirapan ka. May kausap po ba ako ngayon? Pag di tayo nag-spiritual, paano? Lagi tayong maayos sa relasyon kay Lord. Nagpe-pray ka lagi sa Panginoong Hesus. Binabasa mo kanyang mga salita. Pinagbubulay-bulayan mo ang kanyang mga salita. Naintindihan mo yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hello? John 15 verse 5, sabi ng Panginoong Hesus, yes, I am the vine and you are the branches. Ako ang puno at kayo mga sanga. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. Kung kayo'y nananatili sa akin at ako sa inyo, magbubunga kayo ng masagana. For apart from me, you can do nothing. Kung tayo hiwalay kay Jesus,
Wala talaga tayong magagawa. Ang dami pa naman talagang labanan. Pag-gising mo pa lang ng umaga, haharap ka na agad sa labanan. Nilalaban mo pati physical mong katawan. Habang tumatanda ka, dumadami ang sakit. Di ba? Kaya ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? I-discern mo. Baka sinasabi ng Bible, yung mga pinagbabawal na pagkain, kinakain mo. Alam niyo ba, bagamat nasa Old Testament yun, o listen, konting dagdag lang po, bagamat nasa Old Testament yun, na pinagbabawal ng mga pagkain, pag pinag-aralan natin by science, kaya pinagbabawal iyon ng Diyos kasi marumi at makakasira sa ating physical na katawan. Nandiyan kayo? Pinagbabawal sa Bible ang kumain ng baboy. Bagamat sa New Testament, wala nang bawal. Nilinis na ng lahat ng Panginoon. Pero may dahilan bakit pinagbawal ng Diyos yun. So maging matalino ka rin. May labanan ka sa katawan mo, physical. Inaatake ka ng kawan, binibigyan ka ng takot. Sinasabi hanggang 5 years ka na lang, 6 years na lang buhay mo. Minsan maririnig mo yan. Tama? Tapos natatakot ka para sa anak mo, sa pamilya mo. Then discern. Ma-discern mo, ito gawa na kaway at yung katawan ko, kailangan maging matalino ko. Anong dapat kong gawin? Baka hindi ka na nag-exercise. Hindi ka na nagda-diet. Lapang ka ng lapang. Hello? Lahat ng matamis, binabanatan mo lagi. So discern. And then, maintindihan mo, sabi doon, si Kristo yung nagtagumpay na para sa atin. So sa spiritual na bagay, so naging matalino ka sa normal, dito sa physical. And then sa spiritual, kasi may labanan in the spirit, maintindihan mo si Jesus ang nagbigay sa atin ng tagumpay. Taas nga natin ating kamay, sabihin natin sabay-sabay, si Jesus ang nagbigay sa akin ng tagumpay. Pangalawa, Revelation 12 verse 11, and they overcame him, Satan, by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony. Ano sabi diyan? By the word of their testimony. Sa magitan ng pagsaksi sa katotohanan o sa pagpapatotoo. Learn to remember your testimony in time of your battle. Pag may battle ka, maalala mo, ano bang pinagdaanan mo sa buhay? Di ba pinagtagumpay ka na ni Lord dati? Para lumakas ang iyong loob, yung pinagdaanan mo na rin dati yan. O pinagdaanan na ng iba yan. At nagtagumpay sila. Maging si David nang humarap kay Goliath na lagi silang kinukulit araw at gabi for 40 days and 40 nights. Anong sabi ni David? David added, "The Lord who delivered me from the claws of the lion and the bear will deliver me from the hand of these Philistines." Ang Diyos na nagpalaya sa akin sa kuko ng mga leon, sa bibig ng oso, ang siyang magpapalaya sa akin sa Pilisteyong yan. So pinatotoo niya yung kanyang nararanasan sa kanyang buhay. So, patotoo mo lang. Ito mga kapatid, pag hindi mo pa kayang ipatotoo yung nakaraan mo, ibig sabihin parang di ka patagumpay sa bagay na yan. I-testimony mo na. Dati, ito po nangyari sa aming mag-asawa. Testimony na lang. Ito po dati ang aking buhay. Kaya hindi mo maipatotoo kasi minsan, umuulit-ulit pa. Nandyan pa. Kaya sabihin sa katabi mo, ipatotoo mo na yan. Kasi sa magitan ng pagpapatotoo, tinatapakan mo ang ulo ng kaaway at dinudurog mo siya na wala na siyang kapangyarihan sa buhay mo. Ipagsigawan mo. Hello? Pag midweek service, meron po tayong kasama sa programa natin ang testimony. Yung iba magpatotoo kayo ng buhay nyo noon. Hello? At minsan gustong umulit, at minsan gustong mabuhay muli, at gusto kayo muling dalhin doon sa bagay na yon, i-testimony mo na. Na dati kong buhay yan. Hindi na ako yan ngayon. Hello? So napakahalaga po na tayo ay nagte-testimony sa ating mga pinagdadaanan sa buhay na alam nating tagumpay na tayo. And yung isang kahulugan noon, nasabi doon, and the word of their testimony, sa ibang translation, sa pagsaksi nila sa katotohanan. Lagi lang tayo tatayo sa katotohanan.
Sabi sa katabi mo, do not compromise the truth. Sige, kausapin mo siya, do not compromise the truth. Gusto mo magtagumpay? Huwag ka mako-compromise. Hello? Mahirap sa takbo ng sanlibutan ngayon. Iniisip ng iba sa mga negosyo, mahirap umasenso kapag hindi ka marunong maglaro sa mundo. Yan ang gustong sabihin ng kaaway. May kausap po ba ako rito? Amen. Mahirap ka ma-promote kapag di ka marunong mag-play ng politics sa trabaho. Pag hindi ka marunong mag-compromise, di po totoo yan. Ang malinaw na sinabi ng Biblia, ang promotion ay hindi galing sa mundong ito. Ang promotion ay galing sa ating Panginoong Diyos. Kapag pinumot ka ng Diyos, walang magagawa ang tao kahit gusto kang pabagsakin ng tao. Hello? Kahit anong sabihin nila sa'yo. Pag ang Diyos nagtaas sa'yo, walang magagawa ang tao. Kaya tumayo ka lang sa katotohanan. Amen? Mahirap ang pagtayo sa katotohanan kasi uusigin ka ng marami. Hello? The more na tumatayo ka sa katotohanan, the more na atakihin ka ng kaaway. Hello? Ngayon lang, magsabi ka ng totoo, marami magagalit sa'yo. Pero yun na sabi ng Bible, no? Nagtagumpay sila dahil sa kordero ng Panginoong Jesus, sa dugo ng ating Panginoong Jesus, sa dugo ng kordero. Pangalawa, sa pagsaksi nila sa katotohanan. Lagi kang talo kapag nandun ka lagi sa pagsaksi sa mali. Ang ending mo lagi ay talo. Ang tatayuan natin ay ang katotohanan. Gusto mo magtagumpay? Tumayo sa katotohanan. Kasi ang kakampi mo sa katotohanan ay ang Panginoong Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ang kakampi mo sa katotohanan ay ang Panginoong Jesus. Now listen, may dadagdag lang ako sa inyo. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Eto, listen. Wisdom. Ikaw na yung nasa katotohanan at may tao kang gustong sabihan ng katotohanan. Anya kayo? At alam mo, ang kaaway gustong manggulo. Mag-discern ka ngayon. Nasa aking katotohanan. Pero paano ko ito ipaparating para makita nila yung katotohanan? Bigyan ka ng wisdom ni Lord. Kasi pwede rin gamitin ng kaaway. Listen to this. Nandiyan kayo? Na sa pagpunto mo ng katotohanan, hello, masira naman ang iyong relasyon. Isa ng bigat. Hello? Pwede mo kasi gamitin ang katotohanan na parang hammer. Pamalo. Hello? Kaya bigyan ka ng wisdom ni Lord. Paano ko ba ito ipaparating? Hindi lahat sa pagkakataon, gamitin mo katotohanan na parang pamalo. May pagkakataon, ang katotohanan, sabihin mo ng may pag-ibig. Hello? Masakit ang katotohanan, pero yun ang magpapalaya. Kasi minsan, nasa katotohanan ka, pero nasa tama ka na nga. Grabe ka pang alam mo yun? Alam mo na, nasa tama ka na eh. Gusto mo pang ipamukha sa kanilang tama ka. Bandang huli, hindi, dumarating, pride na eh. Diba? Hindi ikaw na ang tama. Inamin na ng asawa mo mali siya. Pinamukha mo pa ng pinamukha. Hello? Kaya tuloy bandang huli, ayaw na rin niyang maniwala sa tama. Kasi ikaw na nga may tama, tuloy. Nakakatama-tama kayo eh. May kausap po ba ako ngayon? So, may the Lord give us wisdom. Kasi ang kaaway, mandaraya, tuso ang kaaway. O di tatayo ka ngayon sa tama. Tama naman talagang tumayo sa tama. Sabi mo sa katabi mo, tamang tumayo sa tama. Panindigan ang tama. Hello? Do not compromise the truth. Pero, bigyan tayo ng wisdom ni Lord. Paano natin ipaparating yung tama?
Kung sinasabi sa iyo ni Lord, gamitin mo yang pamalo para magising sila, gawin mo. Pero kung sinasabi sa iyo ni Lord, gamitin mo ang tamang yan sa paraan na ipamalas mo lalo ang pag-ibig, gawin mo kung ano man yung paraan. Bakit? Lagi dapat nandoon tayo sa pagtatagumpay. Paano natin pagtatagumpayan ang relasyon? Paano natin pagtatagumpayan ang ministeryo? Paano natin pagtatagumpayan ang calling natin sa Diyos? Kasi ang kaway, pwedeng sumakay lagi eh. May kausap po ba ako? Pwedeng sumakay ang kaway. Ikaw na yung nasa tama, bandang huli. Ikaw pa yung mali. Kasi, ang gusto kayo twist ng kaway. So, may the Lord give us wisdom, discernment. Paano natin gagawin? Then, pangatlo, at dito tayo magtatapos. They overcame Satan by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. At hindi nila minahal ang kanilang buhay hanggang kamatayan. Itong sabi ng Panginoong Hesus mula sa kanyang bibig, sinabi niya, Matthew 16 verse 25, ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Para tayo magtagumpay, talagang may sacrifice sa sarili. Hello? Sabi sa katabi mo, kasama na yan. May sakripisyo talaga. Sa-sacrifice mo tawag dito, yung luxury ng buhay mo. Sa-sacrifice mo time mo. Tama? At ang katotohanan, listen to me, pag sinabi mong hindi mo minahal ang iyong sarili hanggang kamatayan, you will deny yourself. Kasi ang biggest enemy natin, alam niyo ba kung sinong your biggest enemy? Is yourself, your inner self. Yan ang pinaka-number 1 kaaway natin. Hello? Binanggit natin si Satanas, dapat alam natin, pero si Satanas talunan na, sabi ng Bible. Ngayon, ang kailangan mo ngayong talunin sa iyong buhay, sa pakikipaglaban, sabi mo sa katabi mo, sarili mo. Your own self-will. Romans 7, verse 14 to the following verses. Alam natin ang kautusan ay espiritual. Ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawa ng aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Alam ko walang mabuting bagay na nanatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong naisin ang mabuting, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko hindi ko nais, hindi na ako gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. So dito may struggle si Pablo, sinasabi niya. Ang struggle niya, yung gusto niyang gawing mabuti, yung tama, hindi niya magawa. Bakit sa nananaig sa kanya yung kasalanan. Verse 21, ito natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masamay ay malapit sa akin. Napansin niyo rin ba yan? Namo na gusto mong magpaka-Diyos, lalo namang ang daming tukso. Di ba? Namo na gusto mong maglingkod kay Lord, namo naman laging nandyan ang kaaway. Kung kailan ka magpe-pray, saka naman iiyak ang anak mo. Magdi-devotion ka, saka naman biglang may aberya. Laging nandyan ang kaaway. Pati sarili mo. Hello? Yan ang number 1 kaaway mo, yung sarili mo, yung sarili mong will. Gusto mong mag-fasting, lalo ka namang gutom na gutom lagi. May mag-aalok pa sa'yo ng buffet. Libre. Fasting ka, bilang, sabi mo, Lord, sorry skip ko muna yung fasting ko. Sa ikabuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa utusan ng Diyos. Ngunit, may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ipinapalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Pinapalipin tayo. Yung gusto natin gawing maglingkod, gusto nating maggawa ng mga tama, yung dati nating buhay bumabalik lagi eh.
Nabubuhay muli. Dapat maipako na sa krus. Kaya lang, nandyan na naman. Nabubuhay na naman yung dating ikaw. Diba? Papaalala sa'yo ng kaaway. Di may problema kayo. Stress na stress ka. Ang maalala mo, pag stress ka noon, magyosi ka. Tagal ka na di nagyoyosi. Yung laway mo parang, hindi kayo? Ipapaala sa'yo. Yung kaaway, pati sarili mo, yung laman nabubuhay. Hello? Matagal ka lang hindi babaero kasi napalaya ka na ni Lord. Dati, lahat ng basta tumingin sa'yo, akin ka. Ngayon, hindi na. Biglang nanghina ka at nagkaaway kayo mag-misis. Nagkaroon kayo ng pagtatalo. Kanya kayo? Nabubuhay na naman yung dating ikaw. Kung kailan naman kayo nag-away ni misis, kung kailan ka namang hindi na pupuspos na, saka magme-message sa yung dating ex mo. Nangamusta? Kamusta ka na? Anong gagawin mo ngayon? Ha? Ito nga, makaaway kami ng misis ko ngayon. Dapat talaga, ikaw na pinatulan ko. Saan mauuwi yun? Kasalanan. Hello? So nabubuhay yung dating ikaw. Yung dating makasalanan, bihag ng karumihan, madilim na pamumuhay. Pero sabihin sa katabi mo, pinalaya ka na ni Lord. Anong sabi rito? Anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Parang titingnan mo, walang pag-asa. Gusto niyang bumait, pero hindi niya magawa. Gusto niyang sundin ang kalooban ng Diyos, hindi niya magawa. Kaya anong saklap ng aking kalagayan? Verse 25, wala nang iba pa. Sino magpapalaya? Sa ganyang kalagayan, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. So the biggest enemy is yourself. Nandiyan kayo? Yung biggest enemy mo, yung ikaw, yung sarili mo, yung dati mong pamumuhay, pero ang solusyon din sa problema mong ikaw, si Kristo Jesus. Babalik ka uli sa kordero ng Panginoong Jesus. Sa dugo ng Panginoong Jesus. Babalik ka uli. Lagi kapag tayo nangihina, kapag tayo ay may hinaharap na labanan sa buhay, at lagi nangyayari yan, balik ka lagi sa cross. Balik ka uli sa paanan ng presensya ng Panginoon. May kausap po ba ako ngayon? Amen. Kaya itong sarili nating ito, magbago na. Kasi yung inner mo, binago na ni Kristo, pero yung isip mo na lumalaban pa rin, be transformed. Sabi Romans 12 verse 2, be transformed into a new person by changing the way you think. Pati pag-iisip mo, babaguhin mo na. So ito na, nag-message sa'yo. Yung ex mo, sakto makaaway kayo ni Mrs. Sabi mo, hindi na ako ito eh. Ba't pa ako papayag sa ganitong gawa ng kaaway? Hello? Nagtatais ka na ng ilang buwan. Misa, umabot na ng taon. Hello? Lagi mo lang binabawas yung tithes para kay Lord. Nagtatabi ka na ng offering. Sakto naman dumating. Mababa yung sweldo mo. Nandiyan kayo? Tapos, may babayaran ka that month na tumaas yung kuryente, tumaas ang tubig, o anuman. Ang tukso ng kaaway, mandaraya, pati sarili mo mabubuhay. Huwag ka munang magbigay ng tithes. Tama? Bawasan mo muna yan. Ang Diyos naman, maiintindihan ka. Ano sabi ng salita ng Diyos? Balik ka doon. Balik ka uli sa patotoo mo. Hello? By the words of that testimony. Balik ka uli sa paanan ng Panginoong Jesus. Pray mo, Lord, tama po ba itong naririnig ko, yung gusto ng aking sarili? Hindi ako magbibigay ng tithes? Yung mga hindi pa nagbibigay ng tithes, kinakausap ko kayo. Tama ba ito? Nakakatakot ngayon, mga sa henerasyon ngayon.
yung mga ganyang teaching, ipopost sa FB, tapos titirahin ng ibang mga religion. Napanood nyo ba? Pero ang katotohanan, tayo mga born-again Christian, we teach this about tithes and offering because it's biblical. Minsan dyan tayo nahuhulog eh. Minsan nagiging dahilan din ng ating condemnation kasi hindi mo na ibigay yung tithes. Pero totoo, mahal ka ng Diyos kahit hindi ka magbigay ng tithes eh. Mahal ka na niya eh. Ano man ang ginawa mo pagkukulang eh. Kaya lang, yung hindi mo pagbibigay ng ikapo na alam mong inuutos ng Biblia, nagiging hadlang ng pagpapala sa iyo ng Diyos. Tama? So may condemnation darating sa iyo. Manghihina ka ngayon. Hello? Nagiging hadlang ngayon ng pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Kaya balik ka uli. Ano ba sabi ng salita ng Diyos? Ano ba? Mag-pray ka. Ito, tingay na sa akin, matatapos na ako. Pag naging spiritual ka lagi, pagka napupuspos ka ng Santong Espiritu, laging dadalhin ka nito sa pagsunod sa Diyos. Amen? Pati ang pagbibigay mo ng tithes, hindi ka na mahihirapan. Hello? Sino rito mula nung napuspos kay Lord nagbigay na ng tithes? Taas ang kamay. Pagka naibigay mo na ng buong buo yung puso at spirito mo kay Lord, kasunod na niyan, kukonbi ka ng Holy Spirit, anak, pati yung tithes mo, ibigay mo. Kasi paraan ng Diyos yan para tayo ay pasaganain. Amen? Sabi ng Bible, they did not love their lives so much unto death. Hindi nila minahal ang kanilang buhay hanggang kamatayan. Eh kung yung pera nga lang, hindi mo maibigay, buhay mo pa kaya? Hello? Wala naman tayong tinatangkilik sa buhay na ito na hindi rin naman galing sa Diyos. Kung anong meron ka, galing lang din yan sa Panginoon. At kung lagi na lang ang tinitignan mo yung iyong sarili, paano ka mabubuhay dito? Paano? Pang sarili lagi. At yan ang takbo ng mundo. Lagi ang mundong ito ay makasarili. Sabi ng Bible yan. Sa huling panahon, ang mga tayo magiging maibigin sa sarili. They will be lovers of themselves. Mahirapan tayo magtagumpay. Paano? Sabi mo sa katabi mo, mamatay ka na. Paano magtatagumpay? Sige, kalabitin mo, sabi mo sa kanya, mamatay ka na. Mamatay na yung dati mong buhay. Mamatay na yung dating ikaw. Mamatay na yung punong-puno ng kasalanan at pagsuway sa Diyos. Mamatay na yung dating ikaw at mabuhay si Kristo sa'yo. Amen. Anong talata natin? Revelation 12 verse 11, tayong lahat ay tumayo. And they have defeated him. At the end of the story of our Christian life, Satan is already defeated. Paano? By the blood of the Lamb. It is always through Jesus Christ. It is only through His blood. By their testimony. Patuto ka lang ng patuto sa katotohanan. Share mo ang gospel. Pag nanghihina ka, mag-share ka. Magpatuto ka lagi, lalakas ka. Nagagapi ang kaway sa magitan ng ating mga patotoo. And they did not love their lives so much that they were afraid to die. Hindi nila minamahal ang kanilang buhay hanggang kamatay. Hindi sila natakot. Handa nyo bang ibigay yung buhay nyo para kay Lord? Ulitin ko yung tanong ko ha, makinig. Handa nyo bang ibigay ang buhay nyo sa ating Panginoong Hesus hanggang kamatayan? Anong sagot mo doon? Kung di mo kayang sagutin ng buong puso ng oo, baka nasa reliyon ka pa rin. Baka hindi mo pa lubusang nakikilala ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Kung hindi mo kayang malinaw na masagot na handa kong ibigay ang buhay ko hanggang kamatayan sa Panginoong Jesus, baka kala mo itong ginagawa nating ito ay reliyon. Naalala ko yung kwento. May dalawang lalaking nakaitim, naka-coat, mahaba yung kanilang damit. Pumasok sa loob ng simbahan. Habang nagpe-praise and worship ang church. Habang maawit sila, grabe mga talunan, sigawan.
At nung worship na, magcha-challenge na ng worship, yung dalawang lalaki nasa likod, unti-unting lumapit sa harapan. At pinahinto ang tugtugan. Binuksan ng jacket, punong-puno ng bomba ang katawan, may mga armalite. Tinutukan ng mga kongregasyon at ang mga nasa pulpito. Kinasa yung baril. Ang sabi, lahat ng ayaw mamatay, lumabas. Ayaw, yung hindi pa handang mamatay kay Kristo sa Diyos nila, lumabas. Aba, nagtakbuhan marami. Hindi handang mamatay sa Diyos nila, tumakbo palabas. May dumaan pa doon sa bintana, isang singer, ang grabe kong kumanta, unang-una pang tumakbo. Ang dami nagtakbuhan. Ilan lang yung naiwan kasama ni pastor. Tinutukan sila ng baril, nanginginig sila. Bilang sabi ng dalawang lalaki, kinausap si pastor, nasaan yung pastor dito? Ito po. Pastor, sabi ng dalawa. Lumabas na lahat ng mga ipokrito. Diretso na tayo mag-worship. Ang church ay hindi perpekto. Marami nandito na mahina, may mga kasalanan. Pero nawa, hindi tayo yung Kristiyanong ipokrito lang. Okay lang mahina ka eh. Okay lang na tayo ay minsan bagsak in spirit. Pero totoo sa'yo ang Diyos. Totoo sa'yo si Kristo. Na handa kang mamatay para sa iyong pinapanampalatayanan. Are you with me, church? Amen? Iba kasi hipokrito eh. Nakukunwari, nagpapanggap. At ang nakakatakot, pwedeng gamitin ng kaaway para manira ng iba. Sabi sa katabi mo, wala sa atin yun. Amen? Kung nangihina ka, kaya ka naman palakasin ng Diyos. Kung nakasala ka, kaya kang patawarin ng Panginoon. Ang mahalaga, totoong-totoo si Kristo sa iyo. Amen? Hindi yung nagpapanggap ka lang. Hindi nagkukunwari ka lang. Paano ko malalaman yun, Lord? Lord o Pastor, paano ko malalaman yun? Na talagang totoo na si Lord sa akin. Pag handa mong ibigay ang buhay mo para kay Lord. Walang pagdududa, walang pag-aalinlangan. Amen? Pinapatotoo mo siya. Sineshare mo ang gospel ng Panginoon. Bakit? Ulitin ko, may great calling and destiny tayo sa ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, may dakilang calling ka kay Lord. You have a great calling kay Lord. Pinagagawa sa iyo ng Diyos ay dakila.